Maligayang pagdating sa lahat sa kasalang ito ngayon. Ano? Hindi nakarating si Lolo. Lahat, opisyal nang tapos ang kasunduan ko kay Wenziyu. Shenzheyo, hindi ka pwedeng umalis. Araw ng kasal natin ito. Napakaraming bisita ang nanunood. Nilinaw ko na ang aking sinabi. Tapos na ang kasunduan natin. Paano mo kayang basta nalang kanselahin ito? Si Lolo at ang ating mga pamilya ang nag-ayos nito. Kung hindi ako pinilit ni Lolo gamit ang mana, hindi ko sana pakakasalan ang pamilyang Wen na may bilyong utang. Wala na si Lolo. Umalis ka sa harapan ko. Diyos ko, May utang pala na bilyon ang pamilyang Wen? Narinig ko na simula ng maaksidente ang mag-asawang Wen at tuluyang nawalan ng malay, gumuho ang pananalapi ng pamilyang Wen. Kaya pala ikinansela ng pamilyang Shen ang kasal. Sa bilyong utang, sino ang maglalakas loob na pakasalan siya? may sino man bang handang pakasalan ako? Kung sino man ang handa, pakakasalan ko siya. Kung sino man ang makahuli ng palumpon na ito, pakakasalan ko siya. Itong palumpon? Pakakasalan mo ba ako? Kung pakakasalan kita, bibigyan mo ba ako ng siopaw araw-araw? Oo, araw-araw. Magpakasal na tayo ngayon, ha? Sige, gawin natin, magpakasal na tayo. Ako, si Wenziyu, kinukuha ko ang ginoong ito bilang aking asawa. Mula sa araw na ito, pinuputol ko na ang lahat ng ugnayan sa pamilyang Shen. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Binibini, kagagaling ko lang sa ospital. At narinig ko na nagpakasal ka sa isang lalaking walang tahanan. At tanga pa, ano pa nga ba? Paano ka naman naging ganyan? Tita Zhang, ayos lang ako. Kasalanan lahat yan ni Shenzheyu. Tita Zhang, nakaraan na yun. Mula ngayon, ako na ang bahala sa sarili ko. Pero hindi mo naman kailangang pakasalan ng isang tanga. Ah! Ito ang binibini. May bisita tayo? Hindi, shy. Ang lalaking kakasal ko lang. Ano? Hindi naman siya mukhang tanga. Ang gwapo ng mukha niya. At ang katawan pa. Ito ba yung tangang pinulot mo? Ang asawa mo? Mahal, hindi komportable ang mga damit na ito. Yan. Huwag mong isuot. Binibini. Ang asawa mo. Siya. Tita Zhang, alam ko ang iniintindi mo. Desidido na ako. Siya ang asawang pinili ko, si Wenziyu. Yan. Alam mo ba kung ano ang mag-asawa? Ikaw at ako ay mag-asawa na ngayon. Mag-asawa. Halik, yakap. Matulog ng magkasama. Tama naman yan. Yan, tingnan mo nga. Hindi ka naman mukhang taong walang tirahan. Gusto mo bang tulungan kitang hanapin ang pamilya mo? Huwag, pakiusap. Sige, hindi na natin gagawin. Hindi na natin gagawin. Dahil ikaw, noong pinakamahirap ako, ang pumili sa akin. Mula sa sandaling iyon, asawa mo na ako. Kapag nalampasan ko na ang pagiging abala, isasama kita sa ospital para makilala ang mga magulang ko. Sige. Tito Gu, bakit nandito ka? Wen, kakabalik ko lang sa bansa. Saka ko lang nalaman ang tungkol sa pamilyang Wen. Ang bastos na bata mula sa pamilyang Shen ang naglakas loob na sirain ang inyong kasunduan. Babalatan ko siya ng buhay. Tito Gu, nakaraan na lahat iyon. Kahit wala ang pamilyang Shen, itataguyod ko pa rin ang pamilyang Wen. Oh, Tito Gu, ito ang asawa ko. Ayan. Narinig ko na nagpakasal ka sa isang pulubing hindi kilala. Kilala ako ng matandang ito? Imposible. Bakit wala akong matandaan sa kanya? Ano ang nangyari, Tito Gu? Kilala mo ba siya? Baka nagkamali ako. Siya Wen. Ang binatang ito ay mukhang kahanga-hanga. Sa palagay ko, marahil may dahilan kung bakit siya nahirapan. Ang kanyang kakayahan sa pag-iisip ay maaaring maibalik sa pamamagitan ng medikal na paraan. Talaga, Tito Gu. Siyempre. Dalhin mo siya sa ospital isang araw para magpatingin. Xiao Wen, aalis na ako ngayon. Hanapin mo ako kung may anumang mangyari. Sige, salamat, Tito Gu. Matandang Wen, dahil nandito ang binatang ito, ay tunay na biyaya para sa iyo at sa pamilyang Wen. Napapagaan nito ang aking loob. Matalino talaga ang matandang ito. Ayan, ipapakita ko sa iyo ang bahay. Mula ngayon, ito na rin ang iyong tahanan. Binatang Panginoon, saan ka nagpunta? Ang ikalawang Ginoo ay ipinabilanggo na ng matandang Ginoo. Hindi ka na niya kayang takutin ngayon. Ibigay mo lang sa akin ang tirahan at magpapadala ako ng tao para sunduin ka agad. Hindi na kailangan. May asawa na ako. Nasa bahay ako ng asawa ko. Ginoo, nagbibiro ka, di ba? Galing ka sa pamilyang Ling, ang nangungunang pamilya sa bansa at tagapagmana ng isang liblib na angkan. Ang mga babaeng gustong magpakasal sa'yo ay kayang umikot sa mundo ng 3 beses. Sabi mo kasal ka na. Kaya sino ang isa? Huwag mong alalahanin yan, kahit paano, gusto ko pa ring magsaya.
Huwag mo muna akong istorbohin. Uy, Ginoo. Yan, narito ang pamalit mong damit. Diyos ko, ganyan pala kaganda ang katawan niya. Mahal. Narito ang malinis mong damit. Huwag kalimutang isuot ang mga ito. Buti na lang hindi ako nahuli. Pero, Ang pagkapula ng kanyang mukha ay napaka-nakakatuwa. Ziyu, talaga kang. lalong nagiging kawili-wili. Yan, paano ka lumabas na ganyan? Hintayin mo ako, mabilis lang akong magpapalit. May iba ka pa bang sasabihin, Shinjo? Ginoo, sinabi ng iyong ama? Kung patuloy kang magdudulot ng gulo, aalisin niya ang iyong katayuan bilang tagapagmana. Mas mabuting bumalik ka agad. Sabi talaga ng tatay ko yan. Totoo talaga. Sige, sabihin mo sa kanya. Babalik na ako ngayon. Oh, malala to. Kasalanan to ng tatay ko. Yung matigas ang ulo. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag sa aking aksidenteng asawa tungkol dito. Eto'y. Hoy, gumising ka. Okay ka lang, salamat sa Diyos. Paano mo nagawang matali ang mga paa mo at mahulog sa lawa? Kailangan mo bang tumawag ako ng pulis? Hindi na, salamat sa pagligtas sa akin. Kung sakaling mapahamak ka, kunin mo ang pulseras na ito at pumunta ka sa Now 72 Dark River Lane para hanapin ako. Tutulungan kita. Ang nagligtas sa akin noon ay talagang siya. Yan, ituturo ko lang sa iyo kung paano magbihis ng isang beses. Kailangan mong tandaan ito. Yan, natututo ka ba? Ang asawa ko, nakabihis na, mahal ko siya. Okay, nakabihis ka na ngayon. Bilisan mo, lumabas ka. Matutulog na ako ngayon. Ginoo, bakit mo binaba ang tawag? Sasabihin ko pa lang sana iyon. Buti na lang at natauhan ka. Teka, nagbago na ang isip ko. Sabihin mo sa tatay ko na hindi muna ako babalik. Kung hindi niya ako iistorbo, baka may madala pa akong isa pabalik para sa kanya. Seryoso ako sa manugang na babae ngayon. Kung gusto pa rin niyang agawin ang posisyon ko bilang tagapagmana, bahala na. Ginoo, Ginoo. Gising na rin ang Ginoo. Halika na, kumain na tayo ng almusal. Gusto ko yung piraso na hawak ng asawa ko. Mahal. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hehe. Sa asawa ko. Tia Zhang, pupunta ako sa Zoos para makipag-ayos ng kontrata. Iiwan ko si Ayan sa iyo. Sige, binibini. Si GR ay pupunta para makipag-ayos ng kasunduan. Imposible. Kailangan kong sundan siya at tingnan kung ayos ang asawa ko. Mahal, saan ka pupunta? Gusto ko ring sumama. Papasok na ako sa trabaho. Gusto ring sumama niyan. Ipinipilit niyan na sumama. Nakakainip ang trabaho. Yan, maging mabait ka at manatili ka lang sa bahay. Sige, isasama kita. Pero ipangako mo sa akin na hindi ka tatakas. Miss Wen, naghihintay si Vice Presidente Joe sa iyo sa opisina. Yan, makikipag-usap ako tungkol sa kontrata. Hintayin mo ako dito. Lalabas ako agad. Naaalala ko ang kumpanya ni GR. May problema sa daloy ng pera. Hindi madaling isara ang kasunduang ito. Kailangan kong tingnan iyon. Vice Presidente Joe, narito si Miss Wen. Pasensya na po, Vice Presidente Zo, at pinaghintay ko kayo. Walang anuman. Sa ganda ni Miss Wen, hindi naman mahaba. Maupo ka. Vice Presidente Joe, tungkol sa kooperasyong napagkasunduan natin. Handa na ang kontrata. Tingnan mo, Miss Wen. Huwag kang magmadali. Basta't matugunan mo ang mga hinihingi ko. Pabayaan na ang isang kontratang ito. Kahit 10 kontrata pa, pipirmahan ko lahat kasama mo. Vice Presidente Joe, nagbibiro ka yata. Miss Wen, kapag nawala na ang Wen Group mo, paano mabubuhay ang Shen Group? Sabihin mo sa akin, ano ang silbi ng pagpapakasal sa isang pulubi? Ano ang magagawa niya para sa iyo? Sa halip, sumama ka sa akin. Kaya kong bigyan ka ng komportableng buhay. Pakiusap, mahiya ka naman. Miss Wen, tigilan mo na ang pagpapanggap na ayaw. Ako, ang Vice Presidente ng Joe Group. Hindi ba ako mas mabuti kaysa sa pulubi? Layas, kalbong mamantikang manyak. Tingnan mo nga ang sarili mo.
Ni hindi ka karapat-dapat ikumpara sa asawa ko. Sinubukan kong maging mabait, pero kasalanan mo ito. Buwisit ka. Makukuha kita ngayon. Ito ang teritoryo ko. Ano bang dapat kong katakutan? May tao. May tao. Jo Hong Yuan, ha? Ang kapal mo. Hindi ka karapat-dapat na isipin ang babae ko. Leng. Yan. Tigilan mo na. Ayos lang ako. Mahal, yakapin mo ako. Yan, umalis na tayo dito. Si, Hayaan mo na sila. Anong gagawin natin? Malubha ang sugat ni Zo Hong Yuan. Siguradong gagawan tayo nito ng gulo. mahal, siyan ay magpoprotekta sa iyo. Wala na rin ang nag-iisa nating kasosyo sa negosyo. Wala na talaga ang Wen Group. Huwag kang mag-alala, Z. Hindi babagsak ang Wen Group. Ayan, huwag kang matakot. Nandito ako. Hindi mangahas si Zo Hong Yuan na hawakan ka. Sobra siyang nag-aalala kaya mataas ang lagnat niya at may lakas pa siya para aliwin ako. Ang tanga-tanga. Ayan, huwag kang matakot. Huwag ka ring matakot dito. Si Ayan ang magproprotekta sa'yo. Uminom ka ng gamot. At mawawala ang sakit. Gusto ko talagang ikulong ka. Gawin kang aking munting mahal, magpakailanman. Para walang mangahas na mangapi sa'yo. Mula ngayon, ako na ang bahala sa'yo. Huwag kang mag-alala. Wala sa mga nang-aapi sa'yo ang magkakaroon ng magandang wakas. Ginoo, sa wakas ay nakipag-ugnayan kayo sa akin. Anong nangyari? Sabi ng amo, sa loob ng isang buwan, Kailangan mong ibalik ang kabataang ginang. May iba pa ba? Iyon lang. Ayos. May dalawang bagay akong ipapagawa sa'yo. ano po iyon, Ginoo? Una, gawing mawala ang Zo Group at si Zo Hong Yuan sa Lincheng kaagad. Pangalawa, mag-ayos ng isang nakatagong pamilya na tapat sa pamilya Ling. Pero hindi dapat malaman ng pamilya Wen na ang pamilya Ling ang nasa likod nito. Naiintindihan mo ang sinasabi ko, di ba? Naiintindihan ko. Pero, Ginoo, aling pamilya Wen ang tinutukoy mo? Ibig mong sabihin yung nagpakasal sa pulubing iyon? Si Wen Jiu ng pamilyang Wen? Teka, sinasabi ko yon sa video online. Na parang ikaw yung pulubing iyon. Kaya ikaw talaga yon. Tigilan mo na ang kalokohan. Sabihin mo lang sa akin, kaya mo ba o hindi? Syempre, walang problema. Maliit na bagay lang yan. Ipakilos mo na lang ang Kiao Group. Nagkataon nga, may proyektong mall ang Kiao. Bagay na bagay sa laki ng pamilyang Wen. At saka, kilala mo ang matandang babae ng pamilyang Kiao. Mas magiging madali ang lahat. Oo, iyon na lang. Huwag mong ibababa. Hoy, batang amo! Amo! Yung matandang iyon, gusto niyang iuwi ko si Jer. Madali para sa kanya yan. Hay, hindi pa alam ni Jer kung sino talaga ako. Paano ko sasabihin sa kanya? Ha, ewan ko. Kung kailan darating ang paghihiganti ni Zo Hong Yuan. May masamang nangyari, Presidente Wen. Ano iyon? Biglang inalis ang Zo Group sa Lincheng. Ano? Paano nangyari iyon? Wala akong alam. Talagang kahina-hinala ito. Maging si Vice Presidente Joe ay nawala na. Ngunit sa paraan ng Joe Group, malamang na nakasagasa sila ng isang mataas na tao. Malaking tao? Tanga ba talaga ako? Paano naging siyan? Uy, Wanwan. Bumalik ka. Ang galing. Kailangan talaga nating magkita-kita. Oo, sige. Sige. Kita-kits doon. Kahit ano pa. Yan, bumalik na ang matalik kong kaibigan sa bansa ngayon. Ililibre niya tayo ng hapunan. Gusto mong kumain? Kaibigan? Tingnan ko kung lalaki o babae ang kaibigang to. Isang taong sobrang hinahangaan ng pamangkin ko. Bakit wala pa si Wanwan? G, ano na ang nangyari sa kaibigan mo? Sa sobrang init ng araw, huli siya? Paano kung masunog ang balat ng asawa ko? G, mahal, pasok ka muna. Yan, pasok ka muna. Maghihintay pa ako ng kaunti. Huwag mong hayaang maghintay siyan sa labas. Mahal, pasok ka na. Wan, dito. Diyos ko, si Xiaowan, yung babaeng parang lalaki? Imposible, imposible. Kung mananatili ako dito, siguradong makikilala ako. G, yan. Huwag kang lumayo. Yan ang matalik kong kaibigan. G, naghintay ka ba ng matagal? Sobrang sama ng trapiko. Kakababa ko lang at tumakbo. Sa mga taong ito sa ibang bansa, hindi mo alam kung gaano kita nasabik. Ling. Candy. Huwag kang magalit, Wanwan. Medyo parang bata siya. Yan. Hindi mo dapat gawin yan, alam mo. Nakanganga ang bibig mo. Baka gutom ka. Kumain ka ng candy. Humingi ka ng tawad kay Wanwan.
Pasensya na. G, kaya pala siya yung pulubing asawa na nahanap mo? Oo, bakit? Wala, hindi ko lang inaasahan. Ang gwapo pala ng pulubing asawa mo. Malamang galing siya sa isang kilalang pamilya, di ba? Parang hindi ikaw, Shawan. Paano iyon hindi katulad ko? Ganyan talaga ako. Hindi basta-basta nagbibigay ng papuri ang mga ulupong. Sabihin mo, anong binigay niyan sa'yo? Uy, Anong problema? Wala. Biglang pumulikat ang binti ko. siya nga pala, Jir. Kanina ko pa pinapanood ang asawa mo. Parang hindi mapalagay. Baka gusto na niyang pumunta sa banyo. Ako na ang magsama sa kanya. Yan, kailangan mo bang pumunta sa banyo? Mahal, kailangan kong umihi. Kailangan kong umihi. Ako na ang magsama kayan. Uy, pareho lang tayo. Kailangan ko rin namang umihi. Dito ka lang maghintay. Mahal, kailangan kong umihi. Shawan, baliw ka ba? Mamamatay ka ba kung ititigil mo na ang paggaya sa akin? Lingyang, sa tingin ko ikaw ang baliw. Ayos ka lang. Tinalikuran mo ang pagiging tagapagmana ng pamilyang Ling. Para lang magpanggap na tanga at pulubi. Bakit mo niloloko ang matalik kong kaibigan? Sinusubukan mo bang nakawin ang puso niya? At higit pa, Masyado kong mahal ang asawa ko para sa ganyan. Bakit ko naman lolokohin siya? Ano ang malalaman mo, isang tomboy na walang jowa? iniinsulto mo ako. Sasabihin ko kay Jier, makikita mo. Hindi ka mangangahas. Bakit mo akalaing hindi ko gagawin? Lingyan, sigurado ka bang seryoso ka sa matalik kong kaibigan? Siyempre naman. Sige, tapos ka na. Bakit? Isang tabi natin ang sama ng loob natin sa loob ng mahigit 20 taon. Ayaw na ayaw ni Jier na niloloko. Kahit ano pa ang dahilan, hindi niya ito tatanggapin. Shawan, ano na namang pakulo mo? Ayaw mo maniwala? Kung ayaw mo maniwala, subukan mo. Pero payo ko sa'yo, dahil magsisinungaling ka, mas mabuti pang ituloy mo ang pagsisinungaling habang buhay. Kung hindi, wag mo akong sisihin kapag iniwan ka niya. Tara, alis na tayo. Papunta na si JR. Van, bakit parang kilala mo si Ayan? Nasa ibang bansa ako ng 5 taon bago bumalik. Paano ko siya makikilala? Medyo naantig lang ako. Mukha namang mabait siya. Pero, engot pala. Pero, hindi ko siya gusto ha. JR, wag kang mag-isip ng kung ano. Paano ko naman? Matagal na tayong hindi nagkita. Naalala mo pa ba ang restaurant na ito? Dati mahilig kang kumain dito yung ginisang palaka. Tara, subukan mo. Ganoon pa rin ba ang lasa tulad ng dati? Pareho lang sa dati. ZR, nag-aalala talaga ako sa'yo. Pero nang makita ko ang asawa mo, guminhawa ang loob ko. Kahit na may kakaiba siya, mukha naman siyang mapagkakatiwalaan. Ganoon din ang tingin ko. Mas pahalagahan mo yan. Tama. Kakalaman ko lang tungkol sa utang ng Wen Group. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? 1-1. Ibig kong sabihin, magkapatid na tayo sa loob ng maraming taon. Paano mo naman naisip yun? Uy, bagay na bagay ang susunod nating partner. Makikipagsosyo na lang tayo ng direkta sa Wen Group ninyo. At least, malulutas nito ang agarang problema mo. Ano sa tingin mo, Jier? Papayag kaya si Tito siya dito? Ano bang hindi mapagkakasunduan diyan? Huwag kang mag-alala. Ikaw na ngayon ang batang madam ng pamilyang Ling. Kapag sinabi ko sa kanya, masyadong matalino ang tatay ko para tumanggi. Pumirma na si Ayan ng kontrata sa Sia Group. Ngayon, makakahinga na ko ng maluwag. Ayan, anong nangyari? Mula kahapon, parang wala ka sa sarili mo. Ang galing mo, babe. Hindi, Ayan, ikaw ang pinakamahusay. Salamat sa pagsama sa akin. Oh, nakalimutan ko ang bag ko. Maghintay ka rito sandali. Kukunin ko lang. Xiawan, totoo ba talaga ang sinabi niya kahapon? Kung totoo, kailangan ko siyang hiwalayan. At itong tatay kong matandang binata, gusto niyang iuwi ko siya sa bahay sa loob ng 1 buwan. Sobrang nakakainis. Umuwi na tayo, Ayan. Hindi. Talagang hindi ko pwedeng ipaalam kay Jier na nagsisinungaling ako sa kanya. Mahal. Ayos ka lang ba? Saan galing ang bulag na tangang ito? So ito pala ang dati kong nobya. Pangalawang kamay na. Ang kapal ng mukha mong magpakita. Kung ako sa'yo, nakalipad na ako sa ibang bansa para magparitok. Well, walang hiya ka. Anong ibig mong sabihin? Kanselahin ang pakikipagtulungan sa Shen Group. So ikaw pala ang nasa likod nito. Buwisit ka. Dahil hindi mo ako naging asawa, sinabotahe mo ang deal ko. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Ikaw, Wen Ziyu. So, ito ang pulubing pinakasalan mo? Ano? Itong tangang ito talaga namang gusto kang tulungan? Hindi niya alam ang lugar niya. Yan. Tigilan mo na ang pananakit. Ano bang nangyayari? Yan, masakit ba? Hindi naman ako nasaktan.
Sige, sige. G, iuwi mo muna ang asawa mo. Ako na ang bahala dito. Sige. Kukunin ko siyan at aalis na kami. Mr. Shen, ang bagay na ito. Bakit mo itinapon ang mga damit mo? Marumi sila. Marumi? Lahat naman marumi. Ayos pa naman. Labhan mo na lang. Malapit nang malugi ang pamilyang Wen. Kailangan nating mag-ipon. Napakamahal ng suit na ito. Dadalhin ko ito sa dry cleaner. Yan, ano ang ginagawa mo? Kailangan kong gumawa ng mga investment para bumangon ulit ang Wen Group agad-agad. Hi. Mahal, kumain ka. Salamat. Ang gago na si Shenzhou ay ipinagmamalaki na naman ang bumabang IQ niya online. Pero itong stock na nirecommend niya, mukhang maganda naman. Huwag kang magkunot noo, mahal. Ayoko niyan. Sige, sige, hindi na ako magkunot noo, ha? Piliin mo ito. Bakit? Kasi mas maganda itsura nito. Hindi tulad ng iba, puro palikuliko na parang mga uod. Pangit? Ang tanga ko talaga para tanungin siya. Kalimutan mo na, ako na lang ang magche-check. Ito yung nirecommend ni Shenzhou. Yung lalaking iyon, gago man pero may kakayahan talaga siya. Baka bilhin ko na lang ito. Paano ito? Ang pinakapangit. Gaano ka ba katanga para piliin iyon? Mahal. Siguraduhin mong piliin mo yung pinagmamasdan ko. Ngayon, iyan ang asawa ko. Saan ka pupunta, mahal? Pupunta ako sa trabaho. Bakit hindi ka na lang matulog? Sasama ako sa iyo. Sige, magbihis ka na. Hindi ko kaya. Bobo ka, hindi mo man lang kayang itali. Sana dinala mo kanina, tulungan kita. Tingnan mo, ayos na. Mahal, ang galing mo. Tara, candy tayo. Kumusta, Pangulong Wen? Kumusta, Pangulong Wen? Pangulong Wen, ito ang panukala ng pakikipagtulungan sa Jin Group. Sumama ka sa akin. Yan, dito ka lang sa kumpanya. Huwag kang tumakas. Mauuna na ako. Magtatrabaho muna ako. Kaya ito ang kumpanya ni Zier, maayos at en grande. Ano ang ginagawa nila? Ang chismis tungkol sa kumpanya natin. Nakita mo ba sa internet? Oo, nakita ko. Kumakalat na sa buong internet. Kaya, yung pulubing asawa ni Presidente Wen. Pero ang gwapo niya. Anong silbi ng pagiging gwapo? May sira sa bait niya. Kukunin mo ba siya? Hindi ko siya kukunin. Hindi ko talaga maintindihan. Paano pa kayang magpakita sa publiko si Presidente Wen? Kung ako siya, magtatalon ako mula sa gusali. Oo, bilyones ang utang ng grupo natin. Kahit na pumirma sila ng pakikipagsosyo, hindi nito maililigtas ang kumpanya. Maganda talaga si Presidente Wen. Kaya niyang ibenta ang sarili niya. Baka gumana iyon. Mas mabuti nang maghanap na ang lahat ng bagong trabaho. Uy, ginugulo nung loko yung dispenser. Hindi naman siya dudura dyan, di ba? Papunta na siya dito. Anong balak niya? Baliw ka ba? Maruming pulubi ka. Ang tapang mong sabuyan kami ng tubig. Ang tapang mong manira sa amin sa likod. Ang kapal ng mukha mo. Akala mo kaya mo akong hamunin? Hindi talaga iyan masaya. Sir Wen, bobo ka. Mahal, binuhusan mo kami ng mainit na tubig nang walang dahilan. Kailangan mong ipagtanggol kami. Ayan, ayos ka lang. Bakit ka naglalaro ng tubig? Ako? Ayos lang ako. Hindi. Si Ayan ay hindi sasalakay sa isang tao nang walang dahilan. Ano bang ginawa ninyong dalawa kanina? Dapat bang ipatawag ko ang security para kunin ang footage? Hindi. Sir Wen, maliit na bagay lang iyan. Hindi na kailangan. E di magtrabaho na kayo. Sabihin sa lahat na tumigil sa pagtitig. Bumalik na kayo sa mga pwesto ninyo. Assistant Lee. Puntahan mo at i-check ang security footage. Opo, Sir Wen. Ayan. Ginulo ka ba nila? Hindi, makulit ka. Sila ang gumugulo sa'yo. Kung may manggulo sa'yo, sabihin mo sa akin, ha? Bukas, isasama kita para ipatingin ang ulo mo. At makikita rin natin ang mga magulang ko. Sige, ayos yan. Miss Wen, nakuha ko na ang surveillance footage. Sina Director Wang at Deputy Director Ye. Sinisiraan kanila.
Nagalit ang young master at tinuruan sila ng leksyon. Hindi mahahalata ng pamangkin ko na nagpapakatanga ako, di ba? Mabuti ang trato ng Wen Group natin sa dalawang ito. At naglakas loob silang sabihin ang mga ganyang bagay. Miss Wen, sisibakin mo ba sila? Hindi na. Hindi pa tapos ang krisis sa Wen Group. Ito mismo ang panahon na kailangan natin ang ating mga tao. Pero sinabi nila ang mga iyon. Hayaan silang magsalita. Wala naman akong mawawala. Special Assistant Lee, pwede ka nang umalis. Sige. Mahal, halika, yakapin mo ako. Ayos lang ako. Pero ang paraan ng paggalit niyan sa kanila ay nagmukha siyang normal na tao. Yang tangang si Chinjo, bakit ang tagal niya? Nagawa niyang matakot ang mahal kong pamangkin na magtanggal ng ganyang basura. Kailangan ko siyang itulak. Anong mali? Takot ka bang pumunta sa ospital? Young master, siguro dahil makakaharap na niya ang master. At madam, kinakabahan siya. Huwag kang kabahan. Hindi pagising ang mga magulang ko at madali silang pakisamahan. Paggising nila, tiyak na magugustuhan ka rin nila. Bakit napakatanga ni Chinjo? Isang pakikipagsosyo sa negosyo, isang hindi sinasadyang pagkikita sa ospital, isang lakad-lakad sa paligid, sa lahat ng paraan, kailangan pa niyang iwagaywayan ako sa pangunahing kalsada. Nakakatawa talaga. Magpapanggap na lang akong hindi ko siya kilala. Anong nangyayari? May matamis na prutas. Tita Zhang, itigil mo ang kotse. Yan, alam mo ba kung gaano iyon kadelikado? Umaandar pa ang kotse. Hindi mo pwedeng buksan ang pinto. Minatamis na prutas. Tulong, tulong. Bakit nahimatay ang matandang babae? Hoy, kayo! Bakit walang tumutulong sa kanya? Ikaw ang nakahanap ng pasyente, tama ba? Pakisama ka sa amin sa ospital. Ah, sige. Tumakas siyan sa kung saan. Tita Zhang, pwede mo ba akong tulungang hanapin siya? Halika, sabay tayong pumunta sa ospital. Bakit biglang nagkasakit si Lola Kiao? Wala namang masamang mangyayari, di ba? Hindi po, Ginoo. Lahat iyon ay isang pagganap na ginawa natin. Iniligtas ni Binibini Wen si Lola Kiao. Ngayon may magandang dahilan na tayo para sa pakikipagsosyo. Hindi mo naman ibubunyag ang iyong pagkakakilanlan, kaya kinailangan naming gawin ito. Kaya ginamit mo ang sakit ni Lola Kiao at ginawa mong biro. Paano nangyari iyan? Binatang Ginoo. Si Lola Kiao ay mayroon ng sakit sa puso. Noong siya ay bumagsak, naibigay ko na sa kanya ang gamot. Talagang magiging maayos siya. Ganoon ba? Eh bakit kayo nandito? Naasikaso ko na ang usapin ng pamilya Lin. Naiinip kayo, kaya pumunta kayo rito para maglaro. Siyempre, interesado ako sa kabataang ginang. At tungkol din sa pagkain ninyo ng minatamis na hawthorn, Binatang Ginoo. Hahaha, Binatang Ginoo. Napakahusay ng pag-arte ninyo. Sisiguraduhin kong walang makapapansin. Tumahimik kayo, hahaha, nagbibiro lang ako. Sa totoo lang, ang pinakamahalaga ay ang kabataang ginang. Napakaganda ng kabataang ginang. Bagay na bagay siya sa inyo, Binatang Ginoo. Kung malaman ng Ginoo at ng ginang, labis silang matutuwa. Hindi pa natin dapat ipaalam sa kanila. Kung mga has kayong isiwalat ito, Alam ko. Huwag kayong mag-alala, Binatang Ginoo. Parang pag-arte lang yan, alam ninyo. Binatang Ginoo, Binatang Ginoo, Binatang Ginoo, Binatang Ginoo, bakit kayo nandito? Pumarito kayo, Binatang Ginoo. Sino kayo? Bakit ninyo dinala rito ang aking Binatang Ginoo? Bakit mo dinala rito ang manugang ko? Ma'am, nakita ko ang manugang mong sumusunod sa isang estranghero. Kaya pinigilan ko siya dahil sa awa. Ngunit sa halip na pasalamatan ako, agad mo akong kinukwestiyon. Masakit talaga yon. Ganun ba? Sige, salamat. Manugang, alis na tayo. Ano bang problema sa matandang iyon? Mukha ba talaga akong masamang tao? Ano bang ginagawa ni Wen Jiu dito? Ma'am, dadalhin agad ang pasyenteng ito sa operasyon. Pakisamahan ako upang bayaran ng mga bayarin. Hindi ba iyon ang nanay ni Presidente Kiao ng Kiao Group? Iniligtas ba siya ni Wen Jiu? Kilala si Presidente Kiao sa pagmamahal sa kanyang ina. Hehe. Kamusta? Ikaw ba si Ginoong Kiao? Nasa loob ang nanay mo at ginagamot. Napapanahon ang paggamot. Magiging maayos siya. Buti na lang. Iniligtas mo ang nanay ko? Oo,
Ako ang bagong presidente ng Shen Group. Ako si Shen Zeyu. Walang anuman. Huwag na po ninyong banggitin, Ginoong Kiao. Iniligtas mo ang buhay ng nanay ko. Dahil diyan, ikaw ay isang dakilang tagapagligtas ng pamilyang Kiao. Ako, si Kiao Zhenhong, ay lumuluhod bilang pasasalamat. Masyado po kayong mabait, Ginoong Kiao. Mula ngayon, ang pamilyang Kiao ay magiging pinakamatapat na kakampi ng pamilyang Shen. Kung mayroon kayong problema, gagawin ko ang lahat para makatulong. Talaga po, Ginoong Kiao? Siyempre, pupunta ako sa inyong kumpanya bukas para pag-usapan ang mga detalye. Kita mo. Bakit nandito si Shen Zeyu? Kamusta? Kayo ba ang pamilya ng matandang babae? Bakit ngayon ka lang nakarating? Ginoong Xiao, pinapunta ko lang siya upang magbayad ng bayarin. Ito ang resibo. At sino ito? Tatay, kumusta si Lola? Nasa operasyon pa siya. Salamat kay Presidente Shen. Nailigtas ang lola mo. Teka, ano? Si Shen Zeyu ang nagligtas kay Lola sa silid operasyon. Wen Jiu, hindi ko ba iniurong ang kasal sa seremonya? Kailangan mo bang patuloy akong kulitin? Nag-asawa ka pa ng pulubi? Mahiya ka naman. Kayong dalawa pala, kaya pala pamilyar kayo. Ang kwento tungkol kay Miss Wen na iniwan ay kumalat sa buong internet. Balita ko may utang na bilyones ang pamilya Wen. Mababangkarote na sila. Ganon ba? Kayong dalawa. Ako nga talaga ang Miss Wen na pinag-uusapan ninyo. Pero ang mga problema ng pamilya ko ay walang kinalaman sa pagligtas ko sa matandang babaeng iyon. Wen Jiu, wala ka bang hiya? Para tulungan ni Kiao ang mga Wen na bayaran ang utang nila, aangkinin mo pa ang kredito sa bagay na hindi mo naman ginawa. Mukhang tama nga ang desisyon kong kanselahin ang ating engagement. Ang pagtanggap sa isang babaeng tulad mo sa pamilya ay isang kahihiyan sa pamilya Shen. Sa tingin mo iyon ay kahihiyan. Ako ang nahihiya na naging engaged sa'yo. Hindi ko akalaing magiging ganito ka. Tatay, tama yata si Mr. Shen. Habang lubog sa utang ang pamilya Wen, tiyak na sinusubukan niyang makuha ang tulong natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na siya si Miss Wen. Tumahimik ka, Wen Jiu. Nakakasuka ka. Lalabas ka ba o hindi? Shen Zeyu, ikaw ay isang sinungaling, dalawang mukhang ahas. Nangahas kang saktan ako. Lahat, nasa ospital tayo. Pakimanahimik. Kung gusto ninyong magaway, sa labas kayo. Doktor, kamusta ang nanay ko? Uminom na ang pasyente ng gamot sa puso bago dumating. Ayos naman siya sa ngayon. Kailangan niya ng ilang araw pang obserbasyon. Pwede ninyong dalawin. Pero ang paggawa ng eksena ng ganyan, Ay talagang hindi pinapayagan. Mahal, mahal. Anong nangyari, mahal? Bakit ka malungkot? Mahal, ang lola ay natumba. Ligtas na siya ngayon. Nandito rin ang pamilya niya. Ayos na lahat ngayon. ang magandang koneksyon ng asawa ko sa pamilyang Kiao ay matatag. Yung malungkot na itsura ng asawa ko, imahinasyon ko lang ba? Huwag na nating pag-usapan, isasama muna kita para magpatingin. Mahal, anong nangyari sa mukha mo? Wala lang yan. Huwag kang ganyan. Nakagat ka ba ng insekto? Pula na pula. Anong nangyari? Paano nagkaroon ng marka ng daliri ang mukha ni Jier? Kagat lang ng lamok, Tara. Nakuha na natin ang oras sa espesyalista. Huwag nating palampasin. Imahinasyon ko lang ba yon? Yung itsura niyan. Talagang nagmukha siyang normal na tao. Mahal, huwag kang sumimangot. Sabi ng doktor hahanda na ang resulta mo sa loob ng 5 araw. Ano ba talagang nangyari kay Jier? Gusto ko talagang itanong. Bakit ba ako nagpapanggap na tanga? Nanay, tatay, pumunta ulit ako para makita kayo. Huwag kang mainis sa akin, okay? Nag-asawa na ako. Ito si Ayan, ang manugang ninyo. Kapag sapat na ang tulog ninyo, idilat ninyo ang mga mata at tingnan ninyo siya. Kumusta, nanay at tatay? Aalagaan ko ng mabuti si Zaire. Mahal, huwag kang umiyak. Natutulog lang sina nanay at tatay. Magiging maayos din sila. Ayan, medyo pagod ako. Aakyat ako sa taas para umidlip. Kung may anumang mangyari, itanong mo kay Zhang Yi. Miss, ano ang nangyari? Simula nang bumalik siya mula sa ospital, hindi siya mapalagay. Hindi ba sinabi ng doktor, batang amo, ang iyong ulat sa pagsusuri ay hindi pa handa sa loob ng 5 araw? Tia Zhang, gutom na ako. Sige, magluluto na ako ngayon. Jinzo, imbestigahan mo kaagad. Kanina, nasa ospital ang asawa ko.
Anong nangyari? Anong nangyari, amo? Kung alam ko, bakit ko pa kailangang ipaimbestiga sa iyo? Tigilan mo na ang kalokohan, imbestigahan mo na ngayon. Amo, nalaman ko. Sa ospital, Shen Zheyu. Nagpanggap siyang tagapagligtas ni Lola Kiao at sinaktan pa niya ang batang ginang. Ano? Naglakas loob siyang saktan si Jir, amo. Papawalain ko ang pamilyang Shen mula sa lungsod ng Ling ngayon din. Hempe. Masyadong magaan iyan para sa kanya. Makinig ka sa akin. Ayan, mahal? Masakit. Ayos lang ako. Huwag ka ring masaktan, ha? Hindi nasasaktan si Ayan. Mula ngayon, poprotektahan ka ni Ayan. Lola, gising ka na sa wakas. Muntik na akong mamatay sa takot. Okay lang ako. Bigla lang akong inantok. Naidlip lang. Nasaan ang tatay mo? Kasama ba niya ang babaeng sumagip sa akin? Na lumalabas para magnegosyo? Ang babaeng sumagip sa'yo? Oo. Nasaan siya? Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Lola, ang nagdala sa'yo sa ospital ay si Mr. Shen ng Shen Group, hindi babae. President Wen, may isang matandang babae na nagsasabing, ikaw ang sumagip sa kanya. Gusto kanyang makita. Baka ang matandang babae na iyon ay yung isinugod natin sa ospital kahapon. Dali, papasukin mo siya. Siya po. Lola, maupo po kayo. Binibini, ang apo ko ay ikinuwento sa akin ang buong pangyayari. Mali ang ginawa nila sa'yo. Okay lang. Basta't maayos kayo, Lola. Pasensya na, Miss Wen. Kahapon, nagkamali kami ng tatay ko. Hindi ka namin trinato ng tama. Ayos lang. Ito siguro ang asawa ni Miss Wen. Kasama si Miss Wen. Bagay na bagay sila. Tuso talaga si Lola Kiao. Pero kung akala niya nahahayaan kong mawala ang Kiao Group, hindi yon ganoon kadali. Sobra naman ang papuri mo, Lola. Sa pagkakataong ito, bukod sa personal na pasasalamat sa iyo, narinig ko rin na may problema ang Wen Group. Gusto kong tumulong. Miss Wen, payag ka ba? Lola Kiao, hindi na kailangan. Hindi kita iniligtas para sa gantimpala. Miss Wen, hinahamak mo ba ang matandang ito? Hindi yon. Mabuti naman. Miss Wen, samahan mo ako sa Kiao Group. Mr. Kiao, may problema tayo. Tungkol sa proyekto natin sa Amerika, ang mapagkubling pamilya Ling biglang binawi ang kanilang pondo. Ano? Anong nangyari? Hindi ko alam. Ang pinuno ng mapagkubling pamilya Ling tumangging makipagkita sa atin. Ihanda mo na ang kotse ko. Diretso akong pupunta sa kanilang punong tanggapan. Opo, Mr. Kiao. Nanay, gising ka na. Pilyo ka. Gising na ang lola mo. Bakit hindi mo sinabi sa nanay ko? Bakit ka umalis sa ospital? Masama pa ba ang pakiramdam mo? Gusto mo bang tawagan ko ang doktor ngayon? Bakit ka sumisigaw kay Zekian? Hindi pa tayo tapos sa away natin. Anong kailangan mo sa akin? May mga bisita tayo rito. Ikaw talaga. Anong ibig mong sabihin sa ikaw? Hindi si Miss Wen. Ikaw bubuhay ka pa ba ng nanay mo? Nanay, anong ibig mong sabihin? Nanay, may importante akong gagawin. Ano man yan, pag-usapan natin kapag nakabalik ako. Anong importante mong gagawin? Lola Kiao, may kailangan si Mr. Kiao. Hayaan mo siyang ayusin iyon. Uuwi na muna ako. Miss Wen, sandali pa. Yao Jianhong, humingi ka ng tawad kay Miss Wen ngayon din. Nanay, may importante talaga ako. Ang pamilyang Lin, biglang tinapos ang partnership natin. Ito ay buhay kamatayan para sa Kiao. Pag-usapan natin pagkatapos kung matapos. Anong sinabi mo? Humingi ka ng tawad kay Miss Wen ngayon. Nanay, kailangan ko na talagang umalis. Hindi ka makakaalis. Uy! Nanay, Binibini Wen. Isang dalagang tulad mo na humahawak sa Wen Corporation na may bilyong utang. Hinahangaan kita. Pero ang paggamit ng daya para linlangin ang nanay ko talagang lumalampas sa prinsipyo ko. Kiao Jianhong. Hindi si Zihan? Tahimik. Uulitin ko. Ako, Kiao Jianhong, habang nabubuhay ako, hinding-hindi makikisama sa Wen Corporation ninyo. Miss Wen, maaari na kayong umalis. Mahal, tara na. Iyan. Oh, Binibining Wen. Anong gagawin natin? Kanina lang. Tama ba ang nakita ko? Iyan ang binatang amo ng pamilyang Lin. Siyempre, tama ang nakita mo. Hindi ba iyon ang tagapagmana ng pamilyang Lin? Sino pa kaya? Pero anong ginagawa niya rito?
at tinawag niya siyang asawa? Asawa? Kung hindi, bakit sa tingin mo dinala ko si Binibining Wen dito para humingi ka ng tawad? Lahat ng to ay isinaayos ng nakatagong pamilyang Ling. Nanay, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Oh, Jong Yi, talagang ginulo mo ang lahat sa pagkakataong ito. Kung kaya ko lang sabihin, hindi ba't sasabihin ko sana sa iyo? Kaya pala biglang binawi ng pamilyang Lin ang kanilang pamumuhunan. Kaya pala nakasakit ako sa batang senyora. Kaya si Binibining Wen ang nagligtas sa iyo noong araw na iyon? Halata naman. Buwisit, si Shen Zheyu na iyon ay naglakas loob na lokohin ako. Huli na ang lahat. Nanay, huwag kang masyadong magalit. Baka magkasakit ka. Lola, wala na bang talagang ibang paraan? Ano pa bang paraan? Aasa na lang ako sa matandang mukha kong ito. Kung may bigat pa ba ito? Hintayin mo ako. Hindi na ako makapaghintay. Kailangan kong maabutan ng batang amo at humingi ng tawad. Oy, anong nangyari? Bakit mo ako biglang hinila palabas? Kakaiba na ang kilos mo nitong mga nakaraang araw. Medyo mabuti ka na ba? Inaapi nila ang asawa ko. Masama sila. Galit si Ayan. Hindi nila ako inaapi. Huwag kang magalit ha. Kumuha ka ng candy para hindi ka na magalit. Ayos? Wala ka ng galit? Kainin mo ang candy at hindi ka na magagalit. Halika, bumalik na tayo. Masyado siyang naapi at madali niya silang pinapatawad. Lokang asawa ko, hindi ko alam ang gagawin ko sa'yo. Oh, kayo na naman. Kainis. Wen Jiyu, hindi mo pa rin balak na sabihin kay Ginoong Kiao, ikaw ang nagligtas sa kanyang ina, di ba? Sa tingin mo, paniniwalaan ba ni Ginoong Kiao ang isang babaeng gaya mo? Ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan. Lakas loob mo akong tawaging aso? Hindi ko alam kung anong mga panloloko ang ginawa mo para makuha ang Jinshi order. Ituring mo na lang na limos. Kung may susunod na beses, gagawin kong ang pamilya ninyong Wen sa Lincheng na hindi na talaga makakapanatili. Ayan, huwag kang magpadalos-dalos. Ginoong Shen, talagang malaki kang magsalita. Wala akong oras sa mga kalokohan mo. Ayan, tara na. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Enggot ka. Noong nakaraan, binugbog ako ng asawa mo. Ngayon, babaliin ko ang isa sa mga binti niya. O hindi ako si Shen. Ayan, Dahil inapi mo ang asawa ko sa ospital. Unti-unti kitang pagbabayarin. Bakit ang nakakatakot ng mga mata ng bobong ito? ayan, huwag kang makipag-away. Sige, susundin ko ang asawa ko. Sige, tara na. Baka guni-guni ko lang iyon. Engot lang siya. Basura ka. Tumigil ka riyan. Ayan, ayos ka lang ba? Dadalhin kita sa ospital. Ayos lang ako, Ayan. Ayos lang ako. Shen Zheyu. May hangganan ang lahat. Kung mangangahas ka pang gumawa ng gulo. Tatawag ako ng pulis. Sige, tumawag ka ng pulis. Tingnan natin kung tutulungan ako ng pulis o ang mapanakit na ito sa tabi mo. Ikaw ang nagsimula. Nagtatanggol lang kami. Nagpanggap kang ikaw ang nagligtas kay matandang Ginang Kiao. Papalampasin ko na yan. Pero kung maglakas loob kang guluhin ang asawa ko ulit, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Wen Jiu, kahit na iniwan kita, hindi mo kailangang pahalagahan ang isang tangang pulubi. Sa itsura mo, kung payag kang lumabas at ibenta ang sarili mo, may mga tao pa ring gugustuhin ka, kaya bakit? Miss Wen? Mr. Kiao, tamang-tama. Itong dalawang basura. Miss Wen, salamat sa pagligtas sa nanay ko. Nagkamali ako sa ospital kahapon. Sana patawarin mo ako, Miss Wen. Mr. Kiao, hindi tama iyan. Ako ang nagligtas sa ina mo. Paano naging si Wen Jiu? Huwag mong hayaang lokohin ka ng babaeng ito. Tumahimik ka. Sino ka ba? Ang kapal ng mukha mong lokohin ako. Kiao Zhenghong, sa ospital nagpanggap ka na ikaw ang nagligtas sa ina ko. At ngayon, nangahas kang insultuhin si Miss Wen? Ang Shen Group paano napunta sa mga kamay ng isang walang kwentang tanga? Mr. Kiao, sa ospital, nakita mo mismo. Ako ang nagdala sa ina mo sa operasyon. Paano naging si Wen Jiu? Wen Jiu? Ibang klase ka talaga? Talagang malupit at kasuklam-suklam ka. Ang suntok na iyon ay para kay Miss Wen. Layas ka dito sa teritoryo ng Kiao. Mr. Kiao, naayos na natin ang kooperasyon at ang kontrata. Pirmado na ang kontrata? Gusto mo nang umatras? Ano naman kung labagin ko ito? Mr. Kiao, maghanda kang magbayad ng malaking multa. Hemp? Ikaw? Ang Shen Group? Ay nangangahas hamunin ang Kiao Group ko? Huwag mong kalimutan ang relasyon ng pamilya Kiao sa pamilyang Ling. Sige, Mr. Kiao. Talagang iba ka. Wen Jixue at ikaw, tanga, maghintay ka lang. Binibining Wen muli, humihingi ako ng paumanhin. Sana ay isantabi mo na ang nakaraan at makipagtulungan sa aming pamilyang Kiao.
Ang aming pamilyang Kiao ay gagawin ang lahat upang matulungan ang inyong pamilyang Wen sa krisis na ito. Ginoong Kiao, hindi iyon kailangan. Iniligtas ko ang inyong ina hindi para sa anumang gantimpala o pasasalamat. Tiyak na may magandang kinabukasan ang pamilyang Wen. Ang makapagtulungan sa pamilyang Wen. Ay talagang isang biyaya para sa aming pamilyang Kiao. Pakiusap, binibining Wen. Pagbigyan mo kami. Tuso talaga ang matandang ito. Mahal, pagod na ako, umuwi na tayo. Sige, umuwi na tayo. Pasensya na, Ginoong Kiao. Kahit may pinagdadaanan ang aming pamilyang Wen, hindi namin nais samantalahin kayo. Tungkol sa pakikipagsosyo, magpapasya ako pagkatapos kong pag-isipang mabuti. Paalam, Ginoong Kiao. Nako, sa pagkakataong ito talagang nagalit sa atin ang batang amo ng pamilya Lin. Ano ang gagawin natin? Ubarin mo, Parang bumababa ang husay ko sa pagpapanggap na tanga. Tiyak na naghihinala na si Cher. Kailangan kong pawiin ang kanyang hinala. sabi ko, hubarin mo ang pang-itaas mong damit. Hindi mo na kailangang hubarin ang pantalon. Lagi siyang gumagala kung saan-saan. Paano niya nagawang magkaroon ng ganyang katawan? Mahal, tama na. Oh, humiga ka. Hindi nakatihaya. Humiga ka ng nakadapa, nakatalikod sa akin. Kumusta ang diin? Masyado bang magaan? Mabuti, napakabuti. Masakit ba? Sabihin mo kung masakit. Masarap ba, mahal? Imamasahe rin kita, mahal. Hindi na, sige na. Ayan, hindi ako nasaktan. Hindi na kailangan. Mukhang tinatawag ako ni Tita Lee. Mauna na ako. Kamakailan, dumarami ang mga tao sa paligid ko na natututuhan ang tunay kong pagkatao. Dapat ko bang hayaan silang dahan-dahang matuklasan na hindi ako bobo? Bakit tumatawag ang tatay ko? Uy, tay. Ikaw, peste. Naalala mo bang may tatay ka? Kaya hindi ka na uuwi. May mga espesyal akong dahilan. Kapag natapos ko na ang mga bagay dito, babalik ako agad. Ano bang malaki diyan? Bibigyan kita ng 1 linggo para umuwi. Kung wala ka ng ibang sasabihin, ibababa ko na ang tawag. Teka, peste ka. Sa makalawa ang handaan ng pamilya para sa kawanggawa. Kailangan mong dumalo. Hindi pwedeng hindi ka pumunta. Kung maglakas loob kang lumiban, ipuputol ko ang lahat ng sustento mo. Mapag-utos pa rin ang matandang iyon. Kinjo, kumusta na ang ipinagawa ko sa iyo? Binata, malapit nang matapos. Ang mga stock na itinutulak ni Shen Zheyu online ay babagsak sa limit down bukas. Tapos, mauubos na ang swerte niya. Ihanda mo ang damit ko para sa makalawa. Pupunta ka ba sa handaan? Oo, tatakas ako sa bahay ng mga Wen. Ang mga balita sa handaan, ikaw na ang bahala. Huwag mong ipaalam sa asawa ko, kahit ano paman. Huwag kang mag-alala, binata. Eto. Alam kong mahal mo ang mga pintura ni Xingxi. Pinaghirapan ko para makuha ang mga tiket na ito. Ah, salamat, Wanwan. Narinig ko sobrang gwapo ni Xingxi. Mas gwapo pa sa tanga mong asawa. Bes, sa tingin ko dapat mo na siyang palitan. Ang ganda-ganda mo. Huwag mong sayangin ang sarili mo sa talunan na iyan. Siyawan, Wanwan. Tama na ang biro. mahal, pupunta ako roon. Oo, sige. Nandito lang kami sa malapit. Ang mga saping inirekomenda ni Ginoong Shen nilubog ko lahat. Lahat sila ay tumaas ng sobra. Oo. Hindi lang ako. Napabili ko pa ang lahat ng kaibigan at pamilya ko. Bumili naman silang lahat, syempre. Si Ginoong Shen ay talagang bata at may pangako. Bakit ba palagi kong nakakasalubong itong gago kung saan-saan? Kailangan pa niyang pag-usapan ang sapi sa eksibisyon ng sining. Ang yabang naman. Jer, tara na. Binibining siya. Anong nagkataon? Bakit ba lagi kitang nakakasalubong kahit saan? Wen Jiyu, para ka talagang multong hindi ko kayang iwasan. Sa tingin ko, ikaw ang nagmumulto sa akin. Hindi man lang kita binati, bakit ka naman lumalapit? Sa tingin mo, dahil sa'yo ba ako lumapit? Basura ka lang na itinapon ko. Hindi ka nga karapat-dapat. Shen Zheyu, bantayan mo ang sinasabi mo. Kung hindi mo malalaman kung ano ang tumama sa'yo. Binibining siya. Hindi ako ipinanganak kahapon. Ang Shen yan ay may gabay na tulad ni Presidente Shen. Pagdating ng panahon, tiyak na ito ay magiging isang nangungunang pamilya sa Lincheng. Binibining siya, mas mabuting ingatan mo ang iyong mga salita. Nangungunang pamilya? Hindi kasama niya. Hinding-hindi sa buhay na ito. Binibining siya, sobra ka na. Isang binatang tulad ni Presidente Shen ay isang kinikilalang henyo sa pamumuhunan sa Lincheng. Kamakailan, ang mga bahaging kanyang inirekomenda ay tumaas ng husto. Masasabi kong walang sino man sa buong bansa ang makakagawa niyon. Ganoon ba, Presidente Ma? Ipinusta mo ang buong kapalaran mo sa isang ahas na gaya ni Shen Zheyu? Mag-ingat ka baka mawala sa'yo ang lahat at mapatalon ka sa bubong? Imposibleng mangyari iyon.
Binibining siya. Huwag kang mainggit. Wala akong interes sa mga nabulok na ubas. Nandyan na ang asawa mo. Tara doon tayo. Hindi ko alam kung dahil ba malapit sa banyo, pero palaging may napakabahong amoy. Basta, hindi ka naman talaga nandito para sa eksibisyon ng sining. Kaya, ilabas ninyo ang mga telepono ninyo. At tingnan ninyo ang pamilihan ng mga bahagi. Binibining siya. Ano ang ibig mong sabihin? Iyon mismo ang sinabi ko. Paano nangyari iyon? Ay naku, tapos na ang lahat. Tapos na. Ipinuhunan ko lahat ng mayroon ako. Kailangan mong managot dito. Nagtiwala kami sa iyo, kaya namin binili ang mga sapi na ito. Dapat kang managot. Pananagutan? Anong pananagutan ko? Nilagyan ko ba ng kutsilyo ang lalamunan ninyo? Pinilit ko ba kayong bumili ng mga iyon? Biro lang iyan. Hindi patas iyon. Hindi na ako nag-abala makipagtalo sa inyo noon. Hoy! Shen Zheyu! Tumigil ka diyan! Ano ang problema, Mr. Shen? Hindi ka ba pupunta sa eksibisyon ng sining? Saan ka pupunta? Tabi, Huwag, Ginoong Shen. Ang galing mo talaga. May mga bahagi akong hindi ko masyadong maintindihan. Pwede mo bang tingnan? naiintindihan ko, binibining siya. Ikaw ang nag-udyok sa kanya para pagtawanan ako, ha? Ang ginawa ko lang ay kanselahin ang aming pakikipagtipan. Isa kang napakasamang babae. Shenzhou, napakawalang hiya mo. Hinding-hindi ka nagkukulang sa pagpapakita sa akin kung gaano ka kababa. Isipin mo, minsan akong nakipagtipan sa iyo. Napahiya ako. Puta. Sino ang puta? Wenjiu, puta ka? Lakas ng loob mong saktan ako? Shenzhou, nangahas kang gumamit ng dahas? Tandaan mo, magsisisi ang Shenyang Group mo. Halikayo, tingnan ninyo ito. Ang makapangyarihang presidente ng Shenyang Group ay talagang nasa Jingxi Art Exhibition na humahawak sa ating mga walang kalaban-laban na kababaihan. Nakakasindak. Ikaw ba si Shen Zheyu, ang apo ni Chen Qiao? Oo, narinig ko na siya ang bagong namumuno sa Shenyang. Hindi ko akalaing siya ay kasuklam-suklam. Sige, hindi na ako makikipagtalo sa inyong mga babae tungkol sa mga walang kabuluhang bagay. Ginoong Shen, huwag kang umalis. Ang mga bahaging pinabili mo sa amin noon ay bumagsak na. Sa pinakamababa, paano mo ito maisasaayos? Hindi inakala ni Shenzhou na masasampal siya ng ganito kabilis. Natawa ako ng sobra. Ang mga taong ito ay karamihan ay mga kasosyo sa negosyo ng pamilya Shen. Ngayon, nagalit siya sa kanilang lahat. Wan, paano mo nalaman na babagsak ang mga stock na iyon? May bola akong kristal. Sige, titigil na ako sa pang-aasar sa'yo. May alam akong sikreto. Ang malihim na pamilyang Ling ay sangkot. Ang isang napakalakas na pamilya tulad ng malihim na pamilyang Ling, bakit nila tina-target si Shenzhou? Paano ko malalaman? Siyang pala, bukas ang charity gala ng pamilya Lin. Ipapakuha ko sa tatay ko ng dagdag na imbitasyon para sa kanya. Ling, anong nangyayari sa'yo ngayon? Yan. Sinabi ko na sa'yo dati na di ito tama. Masarap ang candy, ibigay mo sa kanya. Itago mo at kainin ng dahan-dahan. Mahal, wala ako rito kanina. Binubuli ka na naman ba ng taong iyon? Narito ako. Sinong maglalakas loob na mang-api sa pamangkin ko? Pamangkin, halika rito. Haplusin kita. Shawan, sinadya mo yan. Anong sinadya ko? Alam na alam mo yan. Pupunta ako sa charity gala bukas. Talaga? Kalokohan, Siawan. Pwede bang maging disente ka naman? Ang dami ko nang naitulong sa'yo. Ano pa bang gusto mo sa akin? Ling yan? Talagang lolokohin mo si Jir? Hanggang kailan? Ayoko rin namang magsinungaling. Ikaw ang nagsabi niyan. Kapag nalaman ni Jir na nagsinungaling ako sa kanya, hihiwalayan ba niya ako? Pero hindi mo pwedeng patuloy na lokohin siya. Nag-uusap kayong dalawa, ha? Nagpapadala lang ako ng voice message. Hindi siya kilala ni Ayan. Tama. Ano bang mapag-uusapan sa isang tanga? Huwag mong sabihin yan tungkol kay Ayan. Jir, pumanig ka pa sa lalaki kesa sa akin? Hindi, Ayan. Baka hindi ako malinaw. Pero wala namang problema si Wanwan sa'yo. Kasi bawat matalik na kaibigan, may problema sa partner ng matalik na kaibigan nila. Naiintindihan mo? Ayun, ganyan dapat. Zer, ituloy natin ang pagtingin sa mga painting. Shawan, uulitin ko, bago ako makahanap ng tamang panahon, ako ikaw, para magtapat kay Jir. Huwag mong banggitin ang mga usapin ng pamilya Ling sa harap niya. At isa pa, huwag mong ipaalam sa kanya ang charity gala bukas. Kung hindi, may aabutin ka. Jir, tingnan mo. Iyan si Xingxi, ang host ng art exhibition na ito.
isang henyong pintor. Mas gwapo pa siya sa personal kaysa sa mga magasin. Ang mga pintura niya ay napakahirap ng makuha ngayon. Ang makakuha ng pirma niya ay isang malaking panalo. Kumusta, Ginoong Xingxi? Talagang gusto namin ang mga gawa mo. Pwede ka bang pumirma? Para sa amin? Oo naman. Salamat, Ginoong Xingxi. Salamat, Ginoong Xingxi. Mahal, nakakabagot dito. Tara na. Tara na. Ayan, papasok na ako sa opisina. Sasama ka ba? Anong problema? Bakit ang pula ng mukha mo? Nilalagnat ka? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala, mahal. Paano ko ba hindi mag-aalala? Humiga ka na sa kama. Mahal, pumasok ka na lang sa trabaho. Huwag kang mag-alala. Magiging ayos lang ako pagkatapos kong umidlip. Si Tita Zhang ang bahala sa akin. Ayos lang. Kailangan po ninyong inumin ang inyong gamot. Mahal, pumasok ka na sa trabaho. Huwag kang mag-alala sa akin. Papasok na ako sa opisina. Babalik ako para makasama ka kapag tapos na ako. Paalam, mahal. Ginoo, kukuha na ako ng gamot ngayon. Pumunta ka muna sa kwarto mo at humiga. Sulit ang lahat ng pagsasanay sa madaling araw. Tito Gu, anong ginagawa mo dito? Dumaan lang ako para makita ka. Wen, tingnan mo kung paano mo unti-unting binuhay muli ang Wen Corp. Talagang nahirapan ka. At kailangan kitang pasalamatan, Tito Gu, sa pagrekomenda mo ng napakaraming kasosyo sa akin. Kaya naman naging maayos ang takbo ng Wencorp. Ilang taon na akong wala sa negosyo. Yung mga ipinakilala ko ay pawang maliliit lang. Ang unti-unting pagbangon ng Wen Corp ay dahil lang sa iyo. Pumunta ako ngayon dahil may magandang balita ako. Ano ang magandang balita? Ngayong gabi, ang palihim na pamilya Ling ay nagdaraos ng isang charity gala. Ang mapalad akong nakatanggap ng 2 imbitasyon. Isasama kita doon. Sa gala, makikilala mo ang ilan sa mga malalaking negosyante sa Lingcheng. Pero nilalagnat siyan. Hindi ko alam kung kumusta siya. Pero magandang pagkakataon ito. Hindi ko ito kayang palampasin. Anong problema, Wen? May apurahang dahilan ka ba kaya hindi ka makakaalis? Wala naman. Salamat, Tito Gu. Walang anuman. Hindi pa nagigising ang mga magulang mo. Tama lang na alagaan ka ng tito mo. Parang hindi pa alam ni Wen na ang asawang napulot niya ay tagapagmana ng mga angkan ni Ling at Yen. Hindi rin niya alam kung ano ang iniisip ng senyoritong iyon. Kailangan kong itulak si Wen. Wen, sige, mauna ka na. Papasunduin kita ng kotse alas 6 ng gabi. Sige, Tito Gu. Ingat. Tita Zhang, kailangan kong magtrabaho ng lampas sa oras ngayong gabi. Baka sobrang gabi na ako makauwi. Pakialagaan mo siyan para sa akin. Huwag kang mag-alala, Binibini. Nawala na ang lagnat ng senyorito. Mabuti naman. Ang handaan mamayang gabi. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito. Sa wakas, nailayo ko na si Wen. Laking ginhawa. Mas mabuti na nga. Busog ka na ba, Ginoong Yan? Busog na ako. Oras na para matulog. Huwag mo akong abalahin. Sige. Matulog ka ng mahimbing. Magiging ayos ka na pagkagising mo bukas. Isasara ko ang pinto para sa'yo. Maligayang pagdating sa lahat sa pagtitipon para sa kawang gawa ngayong gabi. Magandang gabi, Ginoong Wang, Ginoong Li, at Ginang Li. Haha, ang dakilang manunulat na si Go. Matagal na tayong hindi nagkita. Ano ang dahilan ng pagpunta mo sa pagtitipon na ito? Dinala ko ang pamangkin ko para makita ang mundo. Ito ang anak ni Wen Qing'an, si Wen Jiyu. Pakialagaan mo siya sa hinaharap. Magandang gabi, Ginoong Wang, Ginoong Li, at Ginang Li. Anong nangyayari? G, bakit ka nandito? Alam ba ng asawa mo? Pasensya na. May sakit siyan. Nagpapahinga siya sa bahay. Ibig mong sabihin, hindi alam ng asawa mo na pumunta ka sa pagtitipon? Hindi niya alam. Bakit? Ay naku. Sa ilang sandali, malapit nang umakyat si Lingyan sa entablado, di ba? Medyo masama ang pakiramdam ko rito. Pwede mo ba akong samahan sa banyo? Susunod, mangyaring salubungin, ang tagapagmana ng malihim na pamilyang Ling, si Ling Yan, sa entablado.
Salamat sa inyong lahat sa pagdating. Sa pagtitipon na ito para sa kawanggawa, ang malihim na pamilyang Ling ay mag-aabuloy ng $1 bilyon upang magtayo ng mga paaralang elementarya ng pag-asa. Ako mismo ay mag-aabuloy ng $200 milyong upang magtatag ng pondo para sa tulong ng mga mag-aaral. Buti na lang at mabilis ako kung hindi, muntik na akong makabangga sa kanya. Ling Yan, pagbabayarin kita. Juan, hindi mo ba iniisip na Ang boses ng taong iyon sa labas. ay talagang pamilyar? Ha? Talaga? Sa tingin ko, hindi. Baka mali lang ang narinig ko. Anong problema? Kailangan mo bang pumunta sa banyo? Ah, ito pala. Masyadong masikip ang gown na ito. Hindi ako komportable. Pwede mo bang paluwagan ng kaunti? Sa piging mamayang gabi, ang pamilyang Ling, isang angkang mapag-isa, ay may malaking anunsyo. Iyon ay, ang aking anak na si Ling Yan, ay makikipagtipan kay Miss Yan Ruoyao. Malapit nang idaos ang seremonya ng pakikipagtipan. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo. Batiin natin si Miss Yan. Tatay, anong ibig mong sabihin? Sa dami ng tao rito, huwag kang umatras sa akin. May asawa na ako. Ikaw na walang hiya. Hindi ko kailanman kinilala ang tinatawag mong kasal. Dapat mong pakasalan si Miss Yan. Tapos na ang usapan. Yan, hindi ka naman ganoon kawalang katuwiran. Wow, ito pala ang anak ng pamilyang Yan, si Yan Ruoyao. Talagang karapat-dapat siyang tawaging pinakamaganda sa lungsod ng Ling. Mababaw na pagsasabi na mayaman lang ang angkang Yan. Isa rin sila sa mga nangungunang pamilyang may pinag-aralan. Si Miss Yan lang ang karapat-dapat para sa binatang Ginoo ng angkang Ling na mapag-isa, di ba? Kaninong donasyon na naman ito? Dapat nakababa na sila ng entablado. Ano ba? Bakit nandito pa siya? Parang may pumasok na pilikmata sa mata ko. Dali, tingnan mo nga. Sige, tingnan ko. Tatay, Sabi ko sa'yo, may asawa na ako, may misis na ako, binigyan mo ako ng 1 buwan. Sandali pa lang, umaatras ka na. ang maliit na pamilyang iyan na nasa bingit ng pagkalugi, paano ito magiging karapat-dapat sa iyo? Ang dakilang angkan ng Ling, isang pamilyang mapag-isa, kailangan ba talaga nito ang mga alyansa sa kasal para mapanatili ang katayuan nito? Hindi kailangan. Pero, pinalalakas tayo ng mga alyansang pangkasal. Ako lang ang makapagpapalakas din sa pamilyang Ling yan. Ikaw na pasaway. Bakit ka ganyan ka-inosente? Tigil ka dyan. Aalis ka ba talaga? Kung ganoon, kalimutan mo na ang pagiging tagapagmana ng angkan ng Ling. Tito Ling, si Ayan. Xiao Yao, Ling Yan. May inasikaso si Ayan, kaya nauna na siya. Okay lang ba? Ayos lang. Wan, may hinahanap ka bang tao? Hindi, dahil nandito ka ngayon, hindi kita hahayaang umuwing walang dala. Halika, ipapakilala kita sa ilang mga tao. Jir, ang dami mong nakuha ngayon ha? Oo naman. Ilang mga lugar lang, bilang respeto sa ating miss siya. Ay pumayag agad na makipagtulungan. Naku, Xiawan. Bakit nandito ang tatay ni Ling Yan? Juan, bakit ka nagtatago dito? Kinoong Lin? Kaya ito ay ang unang pagkikita ng manugang na babae sa matandang amo, di ba? Ipakilala ko sa iyo ito si Yan Ruoyao, ang kasintahan ni Ayan Xiao Yao. Ito ang kaibigan noong bata pa ni Ayan. Kumusta? Ako si Xiawan. Ginong Ling. Ito ang aking matalik na kaibigan. Kumusta, Zier? Mag-usap muna kayo. Ihahatid ko si Xiao Yao doon. Sa wakas, nakaalis na sila dito. Takot na takot ka ba talaga kay Ginoong Ling? Siyempre, sobrang istrikto niya. Ang pagkabata ni Ling Yan ay isang impyernong buhay. Palagi kong inakala, ang pamilya Ling ay hindi nagpapalaki ng tagapagmana, kundi isang pinuno ng estado. Kaya ganoon pala kahirap ang buhay ni Ling Yan? Kumusta na siya ngayon? Hindi mo man lang sinabi sa akin na mayroon kang isang kasintahan noong bata na ganoon. Ang kulit talaga ni Ling Yan. Wala namang dapat banggitin. Naku, Naiwan ko ang bag ko sa silid pahingahan. Jier, hintayin mo ako. sige. Walang nagmamadali. Ling Yan, bakit nandito ka pa? Hindi mo ba alam na tapos na ang handaan? Ling Yan, anong ginagawa mo? Ipaliwanag mo nga, ano ang tungkol sa kasintahan mo? Pinagtataksilan mo ba si Jier? Magsalita ka? At heto ako na nagtatakpan sa'yo buong gabi. Kung hindi, malalaman sana ni Jier na ikaw ang batang amo ng palihim na pamilyang Ling. Ano ang sinabi mo? Nandito rin ba si Zaire? Hindi pa ba niya ako napapansin?
Alam ba niya ang tungkol kay Yan Ruoyao? Sa wakas, may reaksyon. Nasaan si Zier? Sabihin mo na ngayon. Maipapaliwanag ko sa kanya. Bakit ka nagpapanik? Hindi naisip ni Jier kung sino ka. Buti naman. Pero kailangan mong sabihin sa akin ngayon, paano ang fiancé mo? Isang kasal para sa negosyo na inayos ng matanda. Wala akong kinalaman doon. Sinasabi mong wala lang yon? Yon na? Ikaw pa rin ang ikakasal, hindi ang tatay mo. Anong gagawin mo tungkol dito? Gago ka. Kung maglakas loob kang palungkutin si JR, hindi kita palalampasin. Huwag kang mag-alala. Ako, higit kanino man, ayaw kong malungkot si Zier. Paano ang fiancé mo? Nagkaproblema ka ba kay Mang Lin? Binantaan ka niya ng mana. Sino ba ang may pakialam sa pagiging tagapagmana? Wan, nandyan ka ba? Anong gagawin natin? Bakit siya nandito? Anong gagawin ko? Ang tapang mo kanina. Magtago ka sa likod ng pinto. Bubuksan ko ang pinto. Ang tagal mong nasa loob, nag-alala ako, baka may nangyari. Sinong umiinom dito? Ang baho dito, isang tanga, malamang. Tara, umalis na tayo. Kung may tangang gustong lunurin ang kalungkutan sa alak, hayaan mo siya. Sige. Kakagaling ko lang din sa handaan. Ako ang presidente ng Shen Group. Ito ang card ko. Sana magtulungan tayo sa hinaharap. Haha, syempre. Aba, tingnan mo kung sino. Kaya ito pala ang dakilang presidenteng Shen. At nandito ka rin pala, Binibini. Ano pa? Ang mga koneksyon ko sa mga pamilyang Lin, Yan, Yin, at Yan. Kitang-kita naman iyon. Hindi katulad mo na halatang hindi ka imbitado. Nagpapanggap ka pa ring dumalo. Kunwari galing ka lang. Sinong nagsabing hindi ako dumalo? Kakalabas ko lang sa lugar. Nasaan ang imbitasyon mo? Naiintindihan ko na. Ipinagtatanggol mo ang matalik mong kaibigan, di ba? Lahat, binibining siya. At ang binibining Wen, na katabi niya, ay matalik na magkaibigan. At si binibining Wen ay talagang mas magalang at mas sunurin. Ano? Nagpakasal siya sa pulubi, sa handaan kanina. Nag-iisip pa akong makipagnegosyo sa pamilyang Wen. Ganun pala, Ginoong Wang. Pagdating sa mga kasosyo, mas mabuting pumili ka ng mapagkakatiwalaan. Shen Zeyu. Tama ang matalik kong kaibigan. Ginoong Shen, magaling ka talagang magpihit ng mga katotohanan. Kahapon, pinapasigla mo pa ang mga sapi sa internet. At noong bumagsak ang ilan sa mga iyon, tumakas kang parang duwag. At ngayon, may kapal ka ng mukha na pumunta rito ng pasikat. Ginoong Shen, dahil sa kamangmangan mo? Ilan bang pamilya ang nabangkarote sa isang iglap? Ang pamilihan ng sapi ay hindi mahuhulaan. Sino ang makahuhula, di ba? Kung gayon, dapat bang kunin ko ang mga video na inilagay mo sa internet ng mga pampublikong klase mo at ipakita kina Ginoong Wang at Ginoong Li? Ginoong Wang, Ginoong Li, Ginang Li, itong si Ginoong Shen, ay talagang niloko ang mga kasosyo niya sa negosyo. At kung hindi kayo naniniwala sa akin, sa ilang araw, tingnan ninyo ang sulok ng balitang pangnegosyo. Baka may ulat doon. Ang makipagtrabaho, sa katulad niya, ay naghahanap ng gulo. Salamat sa paalala, Miss Xia. Aalis na kami. Hoy, Mr. Wang, Mr. Li. Hoy, Mr. Wang, Mr. Dao. Wen Jiu, gago ka. Kakatapos ko lang sa pakikipagtipan, iyon lang. Hindi mo kailangang gawin ito sa akin. Hoy, hindi si Jier ko ang naghabol sa'yo. Ako yun. At saka, ikaw ay walang kakayahan at mahilig ka pa ring magpasikat sa harap ko. Kaya natural, ilalagay kita sa lugar. Xia Wan, huwag mong isipin na dahil anak ka ng pamilyang Xia, hindi ako mangahas na gawin sa'yo ang kahit ano. Anong gagawin mo sa akin? Manghas ka? Guardia, anong problema ninyo? Ang seguridad ba ng nakatagong angka ng Ling ay ganito ba talaga? Pwede bang pumasok sa bulwagan ang mga walang imbitasyon? Kung ang isang bisita ay masaktan ng taong may masamang balak, kaya mo bang managot? Sir, pakipakita ang inyong imbitasyon. Anong dapat tingnan? Nawala ko na yun matagal na. Nawala mo? Ang imbitasyon ng nakatagong pamilya ng Lingyan ay gawa sa 18 karat na ginto. Nakalagay dito ang 88 tunay na diamante mula sa South Africa. Dalhin mo yan sa kahit anong negosyo sa ilalim ng nakatagong pamilya ng Lingyan at bibigyan ka ng espesyal na pagtrato. Sinong maniniwala na nawala mo yon? Ano ngayon? Para bang kulang ang Shen Group ko niyan? Mr. Shen, pakita mo sa akin ang imbitasyon. Sabi ko nga, itinapon ko na. Hindi mo ba maintindihan? Dahil walang imbitasyon, kailangan kong maging bastos. Alisin siya. Bitawan mo ako. Mga mapagmataas kayo. Alam niyo ba kung sino ako? Ako ang CEO ng Shen Group. Wala akong pakialam kung anong grupo ang CEO ka. Kung walang imbitasyon mula sa Lingyan, nakakubling pamilya, wala ka lang. Alisin siya. Bitawan mo ako. Bitawan!
Miss Xia, salamat sa paalala. Bobo, Hindi ko talaga alam kung paano ako naging bulag noon para pumayag na pakasalan siya. hindi ba ang lolo mo ang nag-ayos ng kasunduan? Kung hindi lang na aksidente ang tiyahin at tiyuhin mo, hindi mo sana pinili na pakasalan siya noon. Ang Jair natin ay isang babaeng may asawa na. At ang babaeng may asawa ay hindi pumapasok sa bahay na walang asawa. Mas lalala lang ang kanyang kapalaran. Salamat, Wanwan. Huwag kang masyadong formal sa akin. Umuwi na tayo. Bakit mainit pa rin? Mahal, Ayan, Uminom ka ng alak. Bakit amoy alak ka? ang pagpahid ng alak sa katawan ay nakapagpapalamig sa'yo. Ah, ganoon ba? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Mahal, yakapin mo ako at gagaan ang pakiramdam ko. Ayan, anong ginagawa mo? Halikan mo ako, mahal. Ayan, gaano ba talaga karami ang nainom mo? Tita Zhang, halos mamatay ako sa takot. Binibini, natutulog na ba ang batang amo? Binibini, kayo at ang batang amo? Hindi. Mukhang lasing siya. Bakit mo siya binigyan ng alak? Biglang nagkaroon muli ng lagnat ang batang amo ngayong gabi. Sinubukan ko lang ng lunas sa bahay para palamigin siya. 2 beses niyang sinabi na gusto niya ng konting alak. Halos mamatay ako sa takot. Hindi, magiging maayos siya. Sasamahan ko siya ngayong gabi. Maliligo muna ako. Tita Zhang, magpahinga ka na. Sige, Binibini. Tuwid na tuwid ang ilong niya. Sobrang lambot ng labi niya. Parang halaya ang lasa nila. Ano bang iniisip ko? Ang tanga ko talaga. Huwag kang umalis ngayon. Kaya pala nagsasalita lang si Ayan habang natutulog. Mahal, hindi ko sinasadya. Ayan, ano bang hindi mo sinasadya? Ano ang ipinagsinungalingan mo? Hindi ko naintindihan. Ayan. Kakahatid lang ni Mr. Wen kay Mr. Lee. Sa 20 minuto, ang nakatakdang video call kay Mr. Chi ay magsisimula na. Sige, kapag 10 minuto na lang, paalalahanan mo ako. Si, Mr. Ving. 1-1, haha. Jair, nakita mo na ba? Sa lokal na trending list, puro si Shen Zheo. Busi ako, sandali, titingnan ko. Hahaha, karapat dapat talaga sa kanya. Mga bayad na troll. Bumagsak na ang mga stock. Buti naman. Bibili rin ako ng mga bots mamaya. Painitin pa natin ang trending topic na ito. Hindi naman talaga kailangan. Imposible. Sinamantala ako ng walang hiyang yun habang wala ako. Binubuli niya ang munting Jair ko. Kung hindi natin siya tuturuan ng leksyon, hindi mapapatawad. 1-1, buti na lang nandito ka. Mas mabuti pa sa asawa mo. Tama na. Miss Wen, may video conference ka sa loob ng 10 minuto. Sige, 1-1. May mga kailangan akong gawin. Kailangan ko nang umalis. Sige. Ginoong Shen, tungkol sa mga stock na pinili mo, ang mainit na paksa, biglang naging numero 1. Ibaba mo na yan, bilisan mo. Kahit anong halaga, ibaba mo na lang. Naiintindihan ko. Sino bang gong gumugulo sa akin? Sino iyon? Mr. Shen, may problema tayo. Ang mga supplier natin at lahat ng mga kasosyo ay humihingi na wakasan ang kanilang mga kontrata. Ano? Yugnay mo ako sa mga pangunahing kumpanya. Gusto kong bisitahin sila ng personal. Opo, Mr. Shen. Buwisit, huwag mong ipaalam sa akin kung sino ang nasa likod nito. Sabihin mo na lang, Mr. Shen? sina Mr. Zhang, Mr. Yang, at Mr. Wang ay lahat nagpunta sa ibang bansa para sa bakasyon. Hindi alam ang petsa ng kanilang pagbabalik. Ikaw, may sasabihin ka ba? Mr. Shen, hindi mawala-wala ang usong paksa. Dahil kahit gaano kalaki ang ibayad natin, doble lagi ang binabayaran nila. Sino ba yung lintek na yan? Sabi ni Dr. Ayan, hindi ka ipinanganak na bobo. Dulot yan ng tama sa ulo. May maliit na namuong dugo sa iyong utak. Iyan ang dahilan kung bakit ka naging bobo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin noon? Ang loko kong asawa Ang namuong dugo na iyon. ay mula noong iniligtas mo ako 7 taon na ang nakalipas. Noong pinasuntok ako ng tito ko. Kung masaya ka, masaya ako. Ibig sabihin, ganap na maaaring mabalik ang kondisyon mo. Sa tamang paggamot, magiging normal ka muli. Sobrang saya ko. Gia, sana laging ganito kakasaya. Sa makalawa ng hapon, sa GQ Restaurant. Kung hindi ka mangahas na pumunta, huwag mo akong sisihin kung magiging mahigpit ako sa pamilya Wen. Inayos ko na ito. Ang pinakamahusay na neurosurgeon sa Lincheng. Ooperahan kanya sa 5 araw.
Ang operasyon sa utak sa medikal na literatura ay medyo nakakatakot. Yan. Natatakot ka ba? Yan, anong nasa isip mo? Loko. Huwag mong sabihin na takot ka na. Huwag kang matakot, nandito lang ako palagi. Huwag kang matakot, ha? Maestro, wala ka bang napiling mas magandang lugar para magkita? Pero kailangan mo pang dito magkita. Inabot ako ng kalahating oras para mahanap ito. Pagod na ako. Sino bang nagsabi sa'yo na maging bobo? Tigilan mo na ang kalokohan. Kailangan ko nang magmadaling umuwi. Kung hindi, malalaman ng asawa ko. Sakal. Anong binubulong mo? Wala. Maestro, sabihin mo lang. Noong huling beses hiniling ko sa iyo na ihiwalay ang personal kong mga ari-arian mula sa negosyong pelikula at TV ng Pamilya Lin. Kumusta na iyon? Halos tapos na. Baka mga 3 hanggang 5 araw pa. 3 hanggang 5 araw. Ang hapunan ng matanda sa Makalawa. Kailangan kong pumunta doon para makabawi sa pabor. Pupunta ako. Ano ang tungkol sa mga ari-arian sa ibang bansa? Sigurado ka ba hindi ka pa nakagawa ng pagkakamali, di ba? Siyempre. Ginoo, hindi mo pa rin ba ako pinagkakatiwalaan? Si. Wala nang ibang utos. Pinalapit mo ako sa hating gabi para lang itanong ito. Ginoo, alam mo ba galing ako sa 300 kilometrong layo kahit nabiglaan? Alam mo ba na para makalabas, umakyat pa ako sa pader ng villa? Hindi. Hahaha. May mahirap na laban sa unahan. Ginoo, lalaban ka ba talaga sa matanda? Hindi pa ubos ang isang buwang palugit. Siya muna ang sumira sa usapan. Walang manggugulo sa asawa ko. Asawang sunod-sunuran. Lumabas ka. Huwag kang mag-alala, batang amo. Gagawin ko ang lahat, kahit mamatay ako. Bakit ang baduy mo? Ang mga lalaki ay bata sa puso. Mas mabuting tapusin mo ang inutos ko. Naintindihan ko, batang amo. Sige, babalik na ako. Paano ka babalik, batang amo? Paano kung tumahol ang aso ng misis? Imposible. Kola, mabait na bata, tumigil ka sa tahol. Tumigil ka na. Sino yan? Yang malas na si Kinzo. Sa ganitong oras, pakiusap, huwag kang lumabas, manugang. Kung maligaw ka, magkakaproblema. Tumakbo si Xiao Zhu. Kinuwento niya sa akin ang nangyari kagabi. Anong ginagawa mo sa labas sa hating gabi? Yan, lumabas ka ba kagabi? Hindi ako lumabas. Hindi ako inaantok. Nakikipaglaro kay Kola. Hay, Mula ngayon, sabihin mo lagi sa akin kung saan ka pupunta. Kung hindi, mag-aalala ako. Sige, pagkatapos ng almusal, pupunta ako sa isang pabrika sa labas ng bayan para pag-usapan ang isang pakikipagsosyo. Yan, gusto mo bang sumama? Hindi ako makakapunta. Hindi ako pwedeng masyadong dumikit kay GR kamakailan. Kung hindi, paano ako makakahanap ng dahilan mamaya para hindi sumama kay GR? Hindi ako sasama. Bakit hindi? Para maglaro. Sige, maglaro ka na. Sasamahan kita pagkatapos ng trabaho, ha? Ginoong Ma, ayos na ang usapan. Zhang, ibigay mo sa akin ang kontrata. Wen Jiu, bakit ka tahimik? Tumahimik ka, Shenzhou. Pagod na ako sa mga sinasabi mo. Bakit mo pa ako ginugulo? May asawa na ako, alam mo naman. Bakit mo pa rin ako ginugulo? Sinusundan mo ako saan man ako pumunta. Ginoong Shen, sa nakaraang buhay mo, linta ka ba? Wen Jiu, ikaw na walang hiya. Sino ba ang walang hiya dito? Dapat mong alalahanin ng mabuti. Naalala ko, sa gusali ng Shen Group, ang mga biktimang may mga banner na humaharang sa pasukan. Ginoong Shen, hindi mo pa sila inaayos, di ba? Paano ka pa may oras para subaybayan kung nasaan ako? Ang kapal ng mukha mong agawin ang kasosyo ko sa negosyo. Kung ano ang mangyari sa Shen Group ko, wala kang pakialam. Ikaw at si Ginoong Ma ay hindi pa nakapirma sa kontrata. Kaya paano mo nasabing kasosyo mo na siya? Ginoong Ma, pasensya na po sa eksena. Ayos lang. Ginoong Ma, kayang mag-alok ng presyo ang Wen Group. Ang Shen Group ay magbabayad ng dagdag na 20%. Para sa aming Wen Group, ang pakikipagtulungan namin sa Shen Group ay laging sistematiko tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng Shen Group. Alam na alam mo, hindi pa natin banggitin ang pinalaking 20% na iyan. Kahit 70% pa, kung makakabayad ba sila sa oras ay hindi alam. Buwisit ka. Ang kapal ng mukha mong siraan ako. Ginoong Ma,
Sabi nga ng mga matatanda, mga babae at maliliit na tao lang ang mahirap pakisamahan. Pakiusap, pag-isipan ninyo ng mabuti. Huwag kang mahulog sa bitag niya. Nagsisimula na akong maghinala na binili ni Ginoong Shen ang diploma niya. Mga babae at maliliit na tao lang ang mahirap pakisamahan. Kapag masyado kang lalapit, nagiging bastos sila. Kapag lumayo ka, nagrereklamo naman. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin niyan? Ginoong Shen, mas mabuting alamin mo muna ang totoo bago ka magyabang. Ikaw? Ginoong Ma, kung magpapirma kayo sa Wen Group namin, pag-isipan ninyo itong mabuti, aalis na po ako. Binibining Wen, sandali. Siguradong pipirma ako sa Wen Group. Ginong Shen, pakiusap, umalis ka na. Ang galing naman. Pakiusap, umalis ka na, Ginoong Shen. Mag-uusap kami tungkol sa kumpidensyal na negosyo. Hindi ka welcome dito. Daan po dito, Ginoong Wen? Bakit sobrang yabang ni Wen Jiu? Hintayin mo lang. Balang araw, luluhod ka sa akin at magmamakaawa. Sir, ito ang pinlano ng mga nakatataas. Ang pangunahing balangkas ng bagong distrito. Sir, kilala mo ba yung taong yon? Mukhang pamilyar. Si Wen Jiu iyon, ang anak ni Wen Qing'an ng Wen Group. Na-aksidente sina Wen Qing'an at ang kanyang asawa. Parehong wala ng malay. Ang Wen Group ay malapit ng malugi at mabuwag. Naitawid niya ito ng paunti-unti. Siya pala iyon, ang matalik na kaibigan ni Juan. Sabi ng industriya, magaling siyang babae. Kahit gaano pa siya kagaling, hindi siya karapat-dapat na maging ang batang ginang ng nakatagong angkan ng Ling. Tama ka, sir. Bumalik na ang binibini. Handa na ang hapunan sa kalahating oras. Anong nilalaro mo? Ito ang unang beses na hindi mo man lang ako tiningnan nang bumalik ako. Masaya ba? Mukhang masaya. Sabi ni Xiawan, ililibre niya tayo ng hapunan. Gusto mo bang pumunta? Oo, bukas ng hapon. Nakahanap siya ng napakagandang restaurant. Oh, sasama ka. Yan, bukas ng hapon. Hindi ba't iyon ang oras na gusto ng tatay ko na pumunta ako sa piging? Kapal ng pagkakataon, naglalaro ako, kaya hindi ako sasama. Pero may kakainin tayong napakasarap. Huwag kang magsisi. Hindi ko gagawin. Puro baboy ang mga lalaki. Sandali pa lang, hindi ka na ba kumakapit sa akin? Yan, pwede ba kitang tawaging Yan? Tinawag mo na nga akong yan? Bakit ka pa nagtatanong? Narinig ko kay Mang Lin na tumutugtog ka ng piano mula pa noong bata ka. Si Vladimir Horowitz ang paborito mo. Nagkataon, ako rin. Iyan ang gusto ni Mang Lin. Hindi ako. Oo. Yan, hindi mo ba ako gusto? Ano pa? Pero sa tingin ko, maaring lumago ang damdamin. Jier, sasabihin ko sa'yo, ang steak dito ay sobrang sarap. Inabot ako ng kalahating buwan para lang makakuha ng reserbasyon dito. Talaga? Kung gayon, kailangan ko talagang subukan ngayon. Isang steak na ikinabaliw ni Miss Sha. Wow, nakikita ko ba ito? Iyon si Ling Yan at Yan Ruoyao. Wow, ano ba ang nakikita ko? Wala. Waiter. Magandang hapon, mga binibini. Narito ang impormasyon ng reserbasyon ko. Maaari mo ba kaming paupuin, malapit sa bintana? Pasensya na, ma'am. Sa ngayon, ang tanging bakanteng mesa ay doon. 1-1. Hindi ba iyon ang nobya ni Lingyan? Ang lalaking nasa tapat niya ay si Lingyan. Haha, siguro. Ayaw ni Ayan na makipagbonding sa akin. Dahil ba kay Miss Wen? Kumusta, binibining Wen? Magkasama kami. Miss Sha, maaari ko bang anyayahan kayong dalawa na sumama sa amin sa hapunan? Iyon si Yan. Nako, sobrang awkward. Ayan. Lingyan. Kailangan mong huminahon, Jier. Kasintahan. 1-1. Kaya noong unang beses mong nakilala si Yan, alam mo nang siya si Lingyan, di ba? Kaya kayong dalawa, niloloko ninyo ako sa lahat ng oras. Di ba? Mahal, huwag kang umiyak, tumahimik ka. Hindi pa tayo kasal. Hindi ako asawa mo. Mahal? Hoy! Binibining Wen, hayaan mong ipakilala kong muli ang aking sarili. Ako si Yan Ruoyao. Ako ang kasintahan ni Yan. Mahal. Tigilan mo yung pakana mo. Bakit mo ginawa iyon? Bakit ka naging kabit? Zier, hintayin mo ako. Uy, Ginoong Ling. Nakilala ko na si Binibining Wen. Galit si Binibining Wen. Sinundan siya ni Yan. Oo, alam ko. Kung ano man ang gusto ko, hindi ko ito pinalalagpas. Ano ka ba talaga? Mahal, hayaan mong ipaliwanag ko.